will remain, will prevail, Panginoon. At hindi po kami ganun natatakot, Panginoon, sapagkat alam namin na anuman po ang kapahamakan, kabigatan ng mundo, ay hindi po kayo nang iiwan at hindi po kayo magkukulang, Panginoon. Lord o Diyos, ito ang aming kapayapaan ng buhay, na anuman nga po ang magiging sitwasyon, alam namin, Lord, na Lord, you're always with us. Until the end of the time, Panginoon. Salamat po. Pinupuri po namin kayo sa magang ito, sa maghapong ito. Tulungan niyo po kami sa aming pong pagsamba sa iyong kaluwalhatian. Ito po yung aming samadalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Yan. Buksan muna po natin ang ating mga Bible sa Hebreo. Hebrews chapter 13. Ang pinag-uusapan po natin ay about sin of fornication at adultery. Yan, ang pakiapid at ang pangangalunya. So, yun po. Bakit ba malaking issue po ang pakiapid at pangangalunya? So, kung titingnan ho natin sa mga iglesia na naisulat po sa Bagong Tipan, marami po na hindi mawawala ang pagpapaalala, ang pagsasaway ng mga apostol, especially this Apostle Paul na wag makiapid, wag mangalunya. At bakit ho ba ito ay mabigat na usapin? Sabi po ng Hebrews chapter 13, yan. Hebrews chapter 13 verse 4. Yan. Sabi po ng Hebrews chapter 13 verse 4, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Diyos. Ulitin natin, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Diyos. So, ito po ang paalala ni Apostol Pablo sa mga Hudyo. Na isang mabigat na usapin ang kasalanang sexual. So, bakit po, bakit ang kasalanang sexual is a big issue to the Christian? Bakit ang pagsasama pisikal ay na hindi po kasal ay isang usapin na binibigyang pagsasaway ng Panginoon sa pamamagitan nga po ng kanyang mga sulat. The big issue about sexual sin. The big issue about sexual sin. Because sex is a gift only to a husband and a wife, making their relationship unique among all other relationships. Bakit po isang usapin? Because ang pagsasama po, physical intimacy ay kaloob ng Diyos lamang sa mag-asawa, sa lalaki at sa babae na binasbasan niya ng kasal, na nagpapahayag ng isang kakaibang relasyon sa higit sa anumang relasyon. So, tama po ba? Sex is only a gift given to a husband and a wife, making their relationship unique among all other relationships. Yun po yung mga pag-aaral at pagsasaliksik mo natin. So, kaya po ito'y malaking kasalanan dahil ito ay para lamang sa mag-asawa. Tama po ba?
Walang pinagkalooban o regalong ito kundi sa mag-asawa lamang. So, hindi dapat ginagawa. Hindi po ito pinagkaloob, hindi po ito regalo, hindi po ito pribilehiyo sa kanino man. Ito ay ibinigay lamang ng Panginoon sa mag-asawa. Kaya po nung si Eva at si Adan ay bago sila inutusan ng Diyos na magpakarami, kalatan ang lupa, ay anong ginawa ng Diyos? Sila ay binasbasan. Tama po ba? Sa Garden of Eden, before God commanded them to to spread and to make, pagkaka-English doon? To spread and paramihin, sabi doon, paramihin ang magpakarami. Ay naroon po ang chapter 1 verse 28, yan. And multiply, be fruitful and multiply. Genesis 1:28, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. So yun po ang tagubili ng Panginoon na bago mangyari ang physical intimacy ay may basbas ng Panginoon. Amen? So, kaya po sa ating mga anak, so let's us preserve this purity of God na itinuturo sa mag-asawa, na hindi po dapat na winawalang halaga o dinidefy o kinokontradict ang Diyos, sapagkat alam natin na ang Diyos ay matuwid. So, lalo tigit po ngayon mga minamahal, alam natin sa ating nakikita, meron tayong tinatawag na napakabilis na relasyon, yung mga sinasabing one night relationship, na nakapapakinggan ho ba yun? So, yun po ay ginagawa ng mundo. But sa atin ay naroon pa rin tayo na ito ay para lamang sa mag-asawa. Amen po ba? Yan. So, yan po ang paalala sa atin na ito ay regalo lamang ng Panginoon sa lalaki at babae na may basbas ang Panginoon. Kaya hindi po yan masama. We are not talking about this thing as malaswa, marumi. So ito ay galing sa Diyos. Tama po ba? Ito ay banal. As a couple, under marriage, under the blessing of marriage, pag ito ginagawa, ito ay hindi kasalanan. Ito ay banal, malinis, sapagkat ito ay galing sa Diyos, uutos ng Diyos. Amen po ba? Hindi po ito marumi, ito ay banal, malinis, sapagkat ito ay regalo ng Diyos lamang sa mag-asawa. Nagiging marumi, at malaswa dahil ginagawa ng hindi mag-asawa. Tama po ba? Kaya nga sabi po dito sa Hebro ay maging, sa Hebreo, ang sabi doon, maganda nung talata. Anong sabi po? Ulitin natin, ay maging marangal nawa sa lahat ang pag-asa, huwag magkadungis ang higaan. So talagang ngayon po ay napakaraming ang higaan ay madungis. Yan. So yun po, bakit natin pinag-uusapan ang sexual sin? Why it is a big issue to us? Because sex is a gift only to a husband and a wife, making the relationship unique. Kaya nga po, pag sila'y pinagsama ng Panginoon, ay sila hindi na dalawa, kundi sila ay isang laman. Amen po ba? So, sila'y isang katawan, isang laman, na kung saan po, sa harapan ng Diyos, sila'y iisa. Anong meron ang asawang lalaki ay pagmamay-ari ng asawang babae. Ano man ang pagmamay-ari ng asawang babae ay pagmamay-ari ng asawang lalaki. Tama po ba?
So kaya po naroon ang pagbibigay. Yan. So, yun po mga minamahal ang paalala. Number 2, why this sexual sin is a big issue to the Christian. Number 2, because sex outside marriage defy the designer. Yun nga po, sex outside marriage defy or contradict the designer. So as it contradict to the designer, mga minamahal, it produces problems. Of course, pag ito po ay ginagawa ng hindi mag-asawa, dahil ito at ito'y kumukontra sa Panginoon, ito ay kontra sa kalooban ng Panginoon, nagkakaroon ng problema. Tama po ba? May problema po pag ginagawa yan ng hindi mag-asawa. Nagkakaroon ng problema dahil sinisira ang disenyo ng Diyos. Ano nagiging problema kapag ginagawa ng hindi mag-asawa? Produces minsan abortion. Dahil hindi pa naman nga mag-asawa, ay nagsasama. Ngayon, pag nagbunga, naku, hindi pa ako handa. Ay hindi pa naman nga kasal. Hindi pa naman nga talaga sila ay naroon ang deep understanding, ang mutual understanding. So it could produce such an evil thinking na sige, palaglag natin ito. Mayroong mga ganyang problema, abortion, poverty, dahil hindi nga handa, nagsasama, ay naroon ang kahirapan, naroon po ang disease. Hello, Mike Tess? Hello, may tao ba dyan? So, yun po. So, naroon po ang sakit, naroon po ang addiction, naroon po ang rape. Yan po ang mga problema outside marriage. Amen po ba? So, yan po mga minamahal. At Job chapter 31, ito nyo, ang ganda ng talatang ito. Job chapter 31. Anong sabi ni Job? Job chapter 31, 10 to 12. Ito nyo, are. Kung nabasa na po ninyo, are. Job 31, 10 to 12. Narino ba kayo? Sabi po dito, kung magkagay iba ang ipaggiling. Verse 9 muna mo. Verse 9 muna. Verse 9. Kung ang aking puso ay napadaya sa babae. Verse 39 po. Verse 9. Kung ang aking puso ay napadaya sa babae, at ako'y bumakay sa pintuan ng aking kapwa. Yan, ito ibig sabihin ng pangalunya. Kung magkagayoy iba ang ipagiling ng aking asawa, at ang iba ay yumoko sa kanya. Verse 11, sapagkat ito'y isang mabigat na sala, o isang kasamaan na parurusahan ng mga hukom. Ano po sa English ang verse 11? Sa Tagalog. Ang adultery po, pangangalunya ay, for this is a heinous crime. Yeah, it is an iniquity to be punished by the judges. Tama po? Tama po ba? So, ang pangalunya po ay heinous crime. Ano ba ang heinous crime? Uy, ang bigat ng kasalanan ngayon, karapat-dapat sa kamatayan. Pag sinabi nating heinous crime. Tama po ba? So, ang adultery po ay, sabi ng Bible, ay a heinous crime. But bago po yun, sabi po ng verse 11, verse 10, then let my wife grind unto another. Kasi po sa verse 9, siya yung nandaya. Verse 9, siya yung nandaya. Verse 10, dahil ikaw ay nandaya, dadayain din ikaw. Verse 10 po. Then let my wife grind unto another. So kung paano ka naging unfaithful sa iyong asawa, verse 10, yun ang magiging bunga din ng iyong hindi pagtatapat. Dahil anumang iyong inihasik, of course, ay yun din ang iyong aanihin. So kung paano ka, sabi nga ng alunya, gayon din po ang mangyayari sa asawa na nagiging
yun din ang nagiging kasalanan. So verse 11, verse 12 naman po, at kaya nga sabi sa verse 11 ay ito ay heinous crime. Tingnan niyo po verse 12. Sabi ng verse 12, for it is a fire that consumeth to destruction and would root out all mine increase, sapagkat isang apoy na namumugnaw hanggang sa pagkapahamak at bubunutin ang lahat ng aking bunga. So talagang sinisira. Sabi nga ay manakawan na tayo, wag lang tayo masunugan. So kapag tayo po tayo ay napadaya, sabi po doon ay isang apoy na pupugnawin ang meron sa atin, aalsin ang meron sa atin. At yung sabi nga po dito, at bubunutin ang lahat ng aking bunga. So talagang walang ititira. Amen po ba? So yun po yung paalala sa kasalanang sexual, kung bakit natin pinag-uusapan ang bagay na to. So paalala lamang po, amen? Natigit po sa akin, alam ko naman pong walang malakas, nakakatayo talaga sa Panginoon, biyaya lamang ang nakakapagpatuloy, at ang kahinaan ng lalaki ay babae. So, ang kahinaan naman ng babae ay ang alin? Ang mga salita ng lalaki. Tama po ba? May tao ho ba dyan? Opo. Kaya nga maraming Bible character, si David, si Solomon, sino pa ang mga bumagsak sa na character? Samson, sino pa? So ang daming mga katangian o mga alagad ng Panginoon na bumagsak po sa babae. So, babae naman po ay pagbagsak din po sa lalaki o sa mga salita ng lalaki. So, yan po mga minamahal ang paalala sa atin. Kaya may ganito po tayong pag-aaral. So, ang isa pa po, bago tayo magpatuloy, buksan ho natin sa 1 Corinthians 11. Yan. 1 Corinthians chapter 11. May tanong mo ba kayo? Kaya po yung mga asawa ninyo, ingatan nyo po yan. Amen? Narinig ba kayo? Uy! Hala. So, okay, 1 Corinthians chapter 11 po. Lalo't pag espiritual, ang lalaki, wow, yan ang kagapuhan ng mga Kristiyano. Yung anak daw po ng mga hindi kasal, hindi so, napag-aralan po natin yon ay bagamat siya may manang kasalanan, pero yung kasalanan na bunga ng dahilan ng kanilang mga magulang ay hindi po yun sinasabing siya dapat parusahan sa kasalanan. Yun nga lang po, umbagay ang dating ay sinabi niyo po yung salitang bastardo. Ang alam ko po sa bastardo, walang magulang? Walang. Pero ibig sabihin, may magulang pero hindi nagsasama. Anak sa labas. Yun. Ang bastardo, anak sa labas. So, yun po. Pero iba po yung may magulang ka na hindi naman kasal, hindi ka bastardo. Dahil nariyan naman ang halimbawa, ako, hindi pa sila kasal. Sabi natin ay binata, dalaga na nagsama sa isang bubong. Nagkaanak sila. Anong tawag doon sa anak? Bastardo ho ba yun? Hindi.
Dahil ang iba ang anak sa labas. Yung ikay may asawa na at nakipagrelasyon ka sa iba bago nagkaanak, yun ang bastardo. Yun po yung sinasabing anak sa labas. Ano po? So okay, yun po mga minamahal. Naintindihan po, nanay? So 1 Corinthians chapter 11:27, balikan lang ho natin ito. Sabi dito, kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ito po yung Lord's Supper. Datapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Verse 29, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol ng kanyang sarili. Sa kanyang sarili. Kaya po, kapag wala pong preparasyon, paghahanda, tayo ay gumagampan ayon sa ating sarili at ganun tayo ididil ng Panginoon personally sa ating hindi paghahanda o paghahanda sa Lord's Supper. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahina at masasakitin at hindi kakunti ang nangatutulog. Datapat kung ating kilalanin ang ating sarili ay hindi tayo nahatulan. Datapat kung tayo hinahatulan ay pinaparusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan. Anong gusto natin dito mga minamahal na pansinin? Anong uri ng kasalanan? Ano po yung uri ng kasalanan? Specific sin that the Corinthian committed. Yung hindi pagsasagawa ng maayos sa banal na hapunan. Yun po yung kasalanan. But ang resulta po ang consequences po ay iba't iba. Bakit isa ang kasalanan, pareho ang kasalanan, ay ang resulta ay iba't iba. Merong mahina, yung iba mahina, yung iba masasakitin, yung iba naman pinatay na ng Panginoon. Ay bakit isa naman ng kasalanan ay iba't iba ang stages of consequences? Bakit iba't iba? Yun yung ating nasisilip. Bakit yung iba, parang unfair naman Panginoon, yung iba pinasakit nyo lamang, yung iba naman naging tamlayin lamang, at yung iba naman inilibing na. Bakit Panginoon, Bakit iba't iba? Isa lamang uri ng kasalanan. Tama po ba? Naisip niyo po ba yon? Ulitin ko po. Narin ho ba kayo? Ating silipin, bakit may kakaibang dealing ang Panginoon? Ay isa naman ang kasalanan. Yan. So, mga young people, narin ba kayo? So, bakit po? Anong akin lamang nabulay? Na habang ako'y nagbabasa at nag-aaral, ay pumasok po sa akin ang kaisipang ito, ang katanungang ito. So, different degrees of discipline ng Panginoon. Many are weak, some are sick, and some had fallen asleep. Or God, sila'y pinatay ng Panginoon. Ano po ang mga dahilan? Nakikitang dahilan. Number 1, level of understanding. Ang isang dahilan po kung bakit iba't iba ang degree of discipline because the level of understanding. Of course, sa church po, may mga bagong mananampalataya, merong mga hindi naman nagtatagal na membro ng iglesia, at meron namang matatagal ng membro ng iglesia. So mga minamahal ay ngayon, pare-pareho ang kasalanan. Ang dating po ay dahil ikaw ay matagal nang pinagsabihan o matagal na ikaw na tinuturuan at hindi mo pa rin ginagawa, kaya maraming alam, maraming palo. Ito naman dahil bata pa ay merong konsiderasyon. Meron talagang paggiya dahil bata pa ito. Parang sa mga anak natin, para sa mga anak ko, kapag hindi gumawa ng house chores, ay yung matanda ay maraming pananalita, maraming mga pagsasalita.
Ito namang bunso, dahil hindi pa ganoon ka, ang understanding ay kalago, kaya kaunti lamang pagsaway dahil hindi pa nga niya naiintindihan. Naiintindihan ho ba natin mga minamahal? Yung level of understanding na hindi pa nila naiintindihan, hindi ganoon lahat nakakaintindi ng may kalaguan. Kaya bakit may ganitong mahina ay dahil ang isang sinisilip ay yun kasi mababaw pa sila doon. Kaya kung mapapansin natin mga minamahal sa ating discipline, meron tayong konsiderasyon na anong edad, anong kalagayan, kapag ang bagong baptized na hindi pa talaga matik na madidisipline, kinakailangan mo siyang maturuan, kinakailangan mo siyang maka-attend ng 101 at least for 3 years bago siya talaga masabing siya ay may kakayanang umunawa at talagang tumanggap ng disiplina. Yun po yung ating basihan kung bakit tayo ay may level of discipline. Tama po ba? So, yun po yung ating basihan kung bakit may paano naman nga yung mga mananampalatayang bagong baptism, yun ba kinakailangan agad na madisiplina sa ganitong kalagayan? Ay parang ang hirap. Baka yan ay imbis na lumago, ay yan ay babago, ay umalis agad, mawala agad sa church. Kaya po meron tayong tinitingnang kalagayan ng pag-unawa ng membro ng kapatiran para bago siya pumasok sa discipline. Naiintindihan ba natin mga minamahal? Naiintindihan ba natin? Kaya po yun ang isang konsiderasyon natin. Why these Corinthian churches, Corinthian church, members of the Corinthian ay may iba't ibang degree ng pagdidisiplina kasi nga may iba't iba pa rin silang level of understanding. Number 2, consideration po. Bakit iba't iba? Level of understanding, without sufficient understanding, walang pagtatanong at pag-ingat. While the rest participative, dun po sa level of understanding. Kung yung iba po ay hindi pa sufficiente ang understanding, yung iba naman ay meron talagang participation or strong participation. They were willful and doing time to time. Number 2 po, kung bakit nagkakaroon ng variation sa discipline ay heart's condition. Heart's condition. Anong dahilan kung bakit merong iba't ibang disiplina? Kasi po nakikita ng Panginoon kung ano ang puso ng mga tao. Ng mga gumagampan nito. So, yung iba naman talagang hindi ganon ang puso katigas at sabi nga ay sumasalungat sa kalooban ng Panginoon, pero yung iba naman talagang ganun katigas na kahit na alam nilang, sabi nga ay parang understanding din po, kahit alam nilang ito'y mali, yung puso nila hindi nababagabag, alam nilang sila hindi karapat-dapat gumampan sa Lord's Supper, pero pinatigas pa rin nila ang kanilang puso. Yun, pinatay na sila ng Panginoon dahil sa katigasan ng kanilang puso. Kaya merong ibang pinapatay na. Kasi kita naman ng Diyos, kinikilos na kita, ikaw ay yung banal na spirito na napipigati na sa iyo, pero ganun ka katigas, ganun ka lumalaban. Kaya, ayan, hindi ka na magtatagal, hindi ka na abutin ng 2027. Yan. Ng 2026. Yan. So, naintindihan ba natin mga minamahal? And number 3 po, bakit ganun ang iba't iba? Kasi sovereign will of God. Number 1, level of understanding. Number 2, ay heart's condition. And number 3, sovereign will of God. Yung kagustuhan talaga ng Diyos. Kasi minsan, bakit? Bakit parang ang dating ay unfair ka? So, kailanman ang Diyos ay hindi nagbago ang kanyang kagandahang loob. Do we question God? Hindi man masama na tinatanong natin ang Panginoon dahil hindi naman natin alam pa lahat. At merong biblical basis na si Job nagtanong din sa Panginoon, si Jeremiah nagtanong din sa Panginoon. So hindi masamang magtanong sa Panginoon dahil hindi naman tayo perpekto pa at hindi laging tayo ay nasa
puspos ng pananampalataya. Kaya dumadating sa atin at hindi natin alam lahat ang Bible. At hindi natin natatandaan ang lahat ng sinasabi ng Bible. Naturo na sa atin pero nakakalimutan pa rin natin. Kaya pumapasok pa rin sa atin na, Panginoon, bakit? Bakit, Panginoon? Hindi ba sama po magtanong dahil we are still in this position na hindi tayo, kahit sa langit, kahit tayo nasa langit na, hindi pwedeng masabing alam na natin lahat dahil hindi tayo Diyos doon. Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat. So mga minamahal, so nasan ba tayo? So yung sovereign will of God, Panginoon, bakit may pinatay? Bakit may merong lamang may sakit? Bakit meron lamang mahina? Ayun ang kalooban ng Diyos eh. Yun ang gustuhan ng Diyos. Yun ang naisip na, yun ang alam ng Diyos na talagang nararapat. Na yun talaga ang kalooban. Eh kasi nasabi natin, Lord, ito ang kalooban. Bakit mas magaling ka pa sa kalooban ng Panginoon? Mas magaling ka pa sa naiisip na mas magandang disiplina higit sa Panginoon? Na Panginoon, parang ito ang tamang disiplina. Bakit? Bakit parang ang dating mas magaling pa tayo sa Panginoon? Ngayon po, gusto ko lamang, ang point is, bakit ganun ang discipline? Meron tayong church discipline, committee. Bakit ganun ang committee? Bakit parang iba ang naging dealing dito sa dealing dito? Bakit sina pastor at sa ilang mga disiplina, mga committee ito, bakit iba ang dealing? Ay hindi naman po basta binigyan lamang ng hatol. Alam niyo po, pinag-iisipan po 'yun ng committee. Though somewhat parang ang dating natin ay merong kumbaga ay pagkakaiba. Merong naging parang pabor at hindi pabor sa naging disiplina. But as the committee has given the rights na mag-conduct, ay ipagpasa Diyos natin na ito kasi ang naging desisyon ng committee. Tama po ba? Na pinag-usapan naman po yung committee at yun po ay talagang pinag-diskusyonan, pinag-aralan, so happen na somewhat parang naging kakaiba o iba sa naging nakaraang desisyon. So may nakikita tayo na may hindi tayo nakikita na nakita nila. Tama po ba? Meron tayong hindi naintindihan na naintindihan nila. Amen? So yun lamang po yun. So kung paano ang Diyos ay the committee represent God, yun po, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Again, bakit may degree of discipline? Kasi po, ang tatlong bagay na nakita natin? Level of understanding, heart's condition, and sovereign will of God. Na i-implement naman ng discipline committee. Amen po ba? May tanong kayo? May tanong? Kuya Mar. Hello. Ako po may tanong. Sa pagbabasa ko ng Bible, nadaan ako sa Oseas, chapter 1, Oseas, chapter 3, 1 and 2. 1 and 2. Sino po yun? Oseas po. Si Hosea. Chapter 3, verse 1 and 2. Ang sabi ng Diyos doon, mag-asawa ka pa. At hindi lang mag-asawa. At ang utos pa doon, bumili ka. Bilhin mo ang babaeng ito. Ang ibig ko sabihin, bakit inutos ng gano'n ng Panginoon yun? Anong ibig mensahe na yun? Utos doon ay mag-asawa ka pa. Hindi lang basta mag-asawa, bilhin mo. Hosea chapter 3, verse 1 and 2. Tama po. Anong tanong nyo doon? Ang tanong ko, ano po ang mensahe na yun? Bakit ang utos ng Diyos mag-asawa ka pa? Ang Bilhin mo Hosea lang po, siya. Prophet Hosea speaks about God. God is love and His love is unconditional. Yun po ang Hosea. So Hosea represents the love of God which is unconditional love. Na kahit tayo ay, sino yon? Si Gomer. Si Gomer na kung saan po ay represents his people, Israel. Na bakit kahit ang Israel ay mapangalunya at hindi matapat sa Panginoon, sa Diyos, ay
inibig pa rin, inibig pa rin ng Diyos ang Israel. Yun po ang representation ni Hosea at ang si Gomer, na kung saan po mga minamahal ay kahit si Gomer ay patuloy na nagpapatutot, patutot ng patutot. Alam naman ng Diyos na sabi kay Hosea, asawahin mo to kahit ito'y magpapatutot. Kahit ito'y magiging unfaithful. Kahit ito'y alam na ni Hosea, ito'y magiging unfaithful. Ikaw gay iibig sa alam mong o magpapakasal sa alam mong hindi magtatapat sa iyo. Pero dahil yun ang love na gustong ipahayag ng Panginoon sa kanyang sarili, kaya ito yung larawan, ito yung istorya na kung bakit, mag-asawa ka pa, abilhin mo siya, aasawahin mo uli. Yun mo, dahil alam natin, binili ng Panginoon ang iglesia ng kanyang sariling dugo. Na kung saan mga minamahal, though kahit tayo ay unfaithful in this present time, papakasalan pa rin tayo ng Panginoon sa marriage supper of the Lamb. Yan. So, yun po kuya yun. Yun po yung ibig sabihin ng Hosea and his, his marriage life to Gomer. Yan. Kate Vilma po. Yes, good morning po, Mary. Kasi parang confusing po ako dun sa alam ko naman na ang kamatayan ay kabayaran ng kasalanan. So, sa ating mga Kristiyano, di ba sabi nga, pag may namatay sa'yo, sasabihin ay yan yung kalooban ng Panginoon na kunin na siya. Apo. Ganon, di ba? Tapos, para hindi na siya maghirap, ganon. Pero parang nako-confuse ako na dahil siya ay dahil siya ay hindi sumunod or naging hindi disiplinado, inano na siya ng Panginoon, kinuha na siya ng Panginoon. And then parang sa aking isip naman, para maaliw ako, kasi hanggang doon lang yung buhay niya. Hindi dahil siya ay nagkasala or anuman na lumabag siya sa kalooban ng Panginoon. Dahil yun ang plano ng Panginoon, hanggang doon na lang yung buhay niya. So nako-confuse ako na, baka kaya siya kinuha ng Panginoon dahil maraming beses na siyang sinaway, hindi siya sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero ang sa akin, parang nako-confuse ako doon. Kaya ba siya nawala dahil ang dami ng beses na siya kinatok ng Panginoon, hindi siya sumunod? Or yun ang kalooban ng Panginoon na hanggang doon lang yung buhay niya? Apo. So, we cannot really judge a person why God called them na sila ay tumahan na sa kanyang piling, sa kanyang kaharian. So hindi natin alam ang kabuuan ng istorya po, So, pero meron tayong prinsipyo sa Bible na katulad sa John 15, yun lang pumasok sa aking isip na ang nananatili sa kanya ay nagbubunga ng marami. At nililinis pa niya para lalong magbunga. Ang ibig sabihin po ay talagang God preserved his life para gamitin pa ng Panginoon. At sabi naman sa Psalms 128, ang natatakot sa Panginoon, ang matatakotin sa Panginoon, ay makikita niya ang anak ng kanyang mga anak. So meron po mga ganong mga pangako na as we obey, as we do the will of God, this is His promise, this is blessing na tayo ay palalaunin ang ating mga taon. At meron naman po talagang talata sa James chapter 1, ang kasalanan kapag malaki na, ang kahalayan ay namumunga ng kasalanan, at ang kasalanan kapag malaki na ay namumunga ng kamatayan. So, yun naman po ang ating mga ating tinitingnang mga talata. So, pero i-particular natin sa isang tao,
So hindi ko po kayang gawin yun sa aking sarili dahil hindi ako, kumbaga ay wala ako sa posisyon para sabihin siya ay matuwid o hindi. Alam ng Panginoon yun. Ang Diyos ang nakakaalam kung gaano talaga ang puso kasi tayo po ay tumitingin lamang sa muka, pero ang Diyos ay tumitingin sa puso. Kaya po yung sabihin kung bakit siya namatay dahil sa ganito o dahil sa ganito, ay ako po ay hindi ko kayang sabihin kung ano talaga ang kalagayan ng taong yon dahil hindi ko kilala talaga ang kabuuan ng kanyang pagkatao ng kanyang puso. So, yun po ang aking sagot, Ate Vilma. So, nasa Panginoon po yun. Pero pinanghawakan lamang natin yung mga talata na laging may biyaya kapag may, sabi nga ay pagsunod at meron namang pong pagpapalo kapag mayroong pagsaway. So, hindi po natin, sabi nga, yun po yung kanyang katuruan. Ano ate? So, yun po. So, kung kumbaga sa atin mga minamahal at nabubuksan nyo ng mga tanong, so who we are to judge a person? Why he having this existence or this life? At siya ay nagpapatuloy, so doon naman po sa mga hindi naman natin sinasabi din. We cannot really totally say na kapag ikaw ay tumanda o dahil sa ito tumanda ay hindi absolute na naroon ang biyaya ng Panginoon dahil sabi nga ay hindi naman ang basyan ng kabuuan ng biyaya ng Panginoon ng iyong pagtanda. Dahil meron naman nga pong bakit naman yung mga early Christians, hindi naman sila tumanda pero sila ay may lamang ang kanilang mga buhay at yung iba naman ay talagang sinalot, pinagbabato, yung sabi natin yung mga nasa Dark Ages, bakit hindi naman sila pinalaon ng Panginoon ng kanilang mga taon? Ay sila'y matatapat, sila'y mga aktibo, ay bakit sila'y talagang ganun ang kanilang cause ng kanilang kamatayan? Bakit ganun na lamang ang kanilang nangyaring trahedya, kapahamakan? Bakit sasabihin ba natin na yan, kasalanan nyo yan, hindi talaga kayo tapat? Hindi po natin kayang sabihin naman yun. Kaya nga sabi natin, it's not the length. It's not the length of years that we have, but the lesson, but the learnings that we accomplish in life. Yung iba, mahaba ang buhay, pero hindi naman talaga malalago. Sabi nga ay matitibay. It's not the length of our years, but the learnings that we experience in God. Amen? Ay hindi po yung pagdadagdag lang ng taon. Sa bawat mga taon, bawat mga birthday mo naranasan mo, nagkaroon ka talaga ng naka-accomplishment na in this year, naging fruitful talaga ito, naging mabunga ka. Amen? O ang Panginoon nga, 33 years old lamang. Amen? 3 taon lamang siya naglingkod, pero in the fullness, siya naglingkod. Sa 3 taon lamang siya naglingkod dito sa lupa. Pero yung 3 taong yun, napaka mabunga, talagang mapagpasakop sa kalooban ng kanyang Ama. Amen? So yun po mga minamahal, yun naman po ang isa nating mga nakikita. Tama po ba? May tanong mo ba kayo? Baka may gustong i-input. Ate Belen. Saglit ate, saglit po. Magandang umaga po, nakisali lang po ako. Narinig ko kasi ang pinag-uusapan tungkol sa kamatayan. Magpakahaba-haba ng posisyon, di kayo na may tapos. Ang ibig ko sabihin po, sabi po sa Hebrews 9:27, may takda. Meron niyang hindi pa pinanganak, namatay na eh. So, ibig sabihin, lahat ng tao ay mamamatay sa takdang bigay ng Panginoon. Kaya hanggang tayo may buhay, gamitin na natin para sa Panginoon. Yun.
Sige po. Sabi, yun ang take away sa sinabi ng Ate Belen. Okay, sige po. Bago tayo magsimula, tapos na ang oras no. Yan po ay naroon na po tayo mga minamahal sa sa pangalunya. Tapos na po tayo sa pakiapid, po. Actually, ito naman po ay pare-pareho, but meron tayong palagi ang pagkakasala sa kapwa mananampalataya, ngunit nagpahayag ng tunay na pagsisisi. So, naroon naman po, though hindi agad natin napansin, hindi agad nakita, nalaman, mga minamahal, pero nung nalaman ay nagpahayag naman ng tunay na pagsisisi. Katulad po ni David, bago ipasugo sa kanya si Propeta Nathan po ba yun? Ay ilang panahon, matagal na panahon bago siya nagsisi. Hindi siya nagsisi sa kanyang sarili lamang. Siya ay nagsisi nung pinadala sa kanya ang propeta at sabi ng propeta, ikaw yun, hari. Yan. So, ang ibig sabihin po, at pagkatapos naman pong nalaman ni David na siya ang tinutukoy ng propeta, ay siya ay nagsisi. Kaya po meron tayong Psalms 51. Restore unto me the joy of thy salvation. So, yun po yung naroon na yung naroon na yung kapahayagan na si David ay nagsisisi na. At siya naman po ay dinisiplina ng Panginoon. Dahil namatay yung kanyang unang anak. Yan po mga minamahal, yung palagi ang pagkakasala pero nagpahayag ng tunay na pagsisisi. Kaya po, as we deal this 3 times, at kapag naman po siya ay umayon o siya ay nagpasakop sa 3 pagpapaalala, ay papasok po siya hindi po siya aalisin ang kanyang pagiging kaanib at siya po ay mag-undergo ng SRP. Yan po yung ating regulasyon. So, di na po natin yan yung paliwanag na natin. Ipapataw ang kompletong disiplina po. Yan. Yan, sorry. Pakibalik nga, Otoy. So, may tanong ho ba kayo? Brad, ako may tanong pero hindi nasagot yung tanong ko nung nakaraan Yung tanong ko yung ganere. Ewan ko lang kung hindi ito nasagot pero ang sagot lang ganun, parang malabo. Ang tanong ko halimbawa, merong 2 Kristiyano, babae, lalaki. Nagkasala, nagsisi. Ano ang plano ng church doon? Disiplina, di ba? Pero pagkatapos ng disiplina, ganun na lang ba yun? Nare-recall ko yung sinasabi mong na disiplinahin. Oh. So may automatic po agad na aalisin pag may katungkulan, aalisin ng karapatan, aalisin ulan ng katungkulan. Ngayon po, ang pagkatapos ay meron silang gugugulin na 18 buwan. Oh. Disiplina rin po yun. Oh. Disiplina rin po yun na kung saan po ay ang dating ay, kung halimbawa nga po ay nagkaroon sila ng Sexual relation. Physical intimacy. So, sila ay 18 buwan na hindi po, abi nga ay, ipapakasal, kung may nais silang magpakasal. Halimbawa, ayaw nga nilang gumawa ng kasal Stop na lang ba? Ayaw nilang 2 mag-asawa Ayun po, edi Stop na yun. magse-separate sila. Halimbawa ay minsang pagkakasala, nadala ng tukso, nadala ng laman. So ngayon ay automatic sila ay nagpahayag naman sila ng pagsisisi. Pag may katungkulan, sila ay aalisin. Ngayon, pag sila ay nagplanong magpakasal, mag-aantay sila ng ganitong certain months. Hindi, ang At pag tanong hindi nga naman doon sila nagpakasal, ay mag-aantay din sila ng certain months bago sila makanumbalik sa discipline. Hindi ba obligasyon? Sa Hindi, Brad, sandali. Hindi ka obligasyon ng iglesia na ipakasal sila ng 2. Kasi halimbawa, babae yung akin, agrabyado naman ako doon. Di ba?
Ayaw nga sila magpakasal eh. Hindi po, kuya, hindi po ganun ang ano, Hindi, problema ganun rin, Brad. Malalim ito eh. Oo. Halimbawa, ayaw nga nila magsama, magpakasal. Pero nagkaroon na sila ng karanasan. Ayaw ng babae, ayaw ng lalaki. Stop na lang ba tayo doon? Tanong lang, stop na ba tayo doon? Oo. Ako, kung halimbawa akin yun, hindi pwede, didemand ako ito, lalaki to. Pakasalan mo yung akin. Papasok tayo sa ganyan. Argabiyato tayo, babae mo atin eh. Sige, Kaya dapat tutulungan natin talaga obligahin ng lalaki na panagutan yung babae. Tama ka po? tama na. Meron ka namang puntos. Pero hindi lahat yan ang puntos. Ang puntos, halimbawa, may anak ako. Ganito kuya, makinig na. Sige. May anak ako na nagalaw nitong lalaking ito. So parang arabyado ako, pakasalan mo to. Ay nakikita ko, pag pinakasalan mo to, though ito ay nasa legal age na, wala pang trabaho, lasinggero, hindi, sabi nga, hindi maayos ang buhay. Ay kahit arabyado to, ay kita ko pag nagsama sila, hindi rin magiging maayos. Ay hindi ko papakasalan ng aking anak. Hindi, kahit sasabihin ko, lalo ito mapapahamak, lalo ito masisira ang buhay. Amen? Alam niyo kung sa akin, kahit sa'y buntis, hindi ko ipapakasal sa lalaking ito. Kaya sa habang panahon, may ganun pong sitwasyon, kuya. Hindi lahat ng bagay sa sinasabing argab, tunay na nagkaroon ng kumbaga ay advantage sa aking anak. Pero yung minsang pagkakasala, dadagdagan mo pa ng pagkakamali, ay ang hirap pong sabihin na magiging maayos ang aking anak. Hindi ko po ipapakasal. Kaya nga, pag hindi nga matino, sige. Kasi Brad, ganito eh. Kung ang katwiran mo ganyan, wala nang liligaya. Wala nang liligaya kung katwiran mo yan. Ako naniniwala na kapag kayang dalawang ito. Walang liligaya? Ay ba, liligaya ang aking anak. Pag Oo nga, ibig sabihin na paano, yung lalaki hindi magkakaroon ng tamang isip eh. Parang ang mangyayari, maglalaro sa maglalaro. Ito naman ay hindi pa sarado. Halimbawa, talaga namang sila, hindi naman close story yun. Diba? Hindi mo na pinakasal. Itong lalaking ito, ay i-deal mo, ikaw ay mag-ayos. Kung talagang may gusto ka dito, mag-ayos ka. Ikaw ay mag-aral, magtapos ka, maghanap ka ng trabaho. Yan, mag-establish ka muna ng iyong patotoo, ng iyong pananampalataya sa Panginoon. Mag-ayos ka, di. Saka, posible kung talagang kalooban ng Panginoon. Bro, payuhan mo lang yung lalaki. Di ka ha? No, yun ang tama. Dapat lang na obligahin yung lalaki. Yan, amen? Yun lang yun. So, may biyaya nga, pagkilos ng Panginoon. Of course, ang pagkilos ng Panginoon, may bahagi ka, may bahagi ang tao. Kahit na kumikilos sa iyong Panginoon at ikaw naman na hindi nagpapakilos, ay wala din. Kumbaga, you have your part. May biyaya ang Diyos sa iyo na ikaw ay sumimbang ngayon, ay Panginoon, maayos ay tinatamad ka, ay hindi rin po sasapat ang Kumbaga, kumbaga ay kikilos sa iyo ang Panginoon. Kuya Wendell, Hello po. Magandang umaga po. Regarding po sa tanong ni Tatay Mar, gawin po nating yung senaryo po kasi ni Sir Joben, worse yung lalaki. Gawin po nating parehas namang responsible. Kaya lamang po, most of the premarital conception ng yung mga ganun po, ay yun po yung mga pagkakamali. Ano po, nabanggit naman po ng Sir Joben, na ito po ay naging bunga ng unstable decision making nung dalawa. Ngayon po, kung halimbawa po ipapakasal natin agad-agad at malaman nung dalawa na ay hindi pala natin mahal ang isa't isa, tali na silang dalawa. Tama. Kumbaga po, wala na silang pagkakataon na maitama yung kanilang pagkakamali. Kasi pagka halimbawa pong ipinakasal natin nang sila na may nagkamali lamang, and then, eventually, sila po'y maunawa nilang, ay, hindi pala natin mahal ang isa't isa. Ang mangyayari po, worse marriage. So, yun po yung iniiwasan natin, na makapag-decide po sila
ng maayos pagka po sila nandoon na sa tamang pag-iisip. If they realize na talagang silang para sa isa't isa, ganyan. Kaya nga po, ngayon naman po, yung sinasabi po ni Tatay Marna, ay parang na-disadvantage naman yung side. Yun po ay parte na po ng consequence nung kasalanan na ginawa nila. Accept it or not. So, kaya po, ang mga kabataan, ang mga young people, kasama po ang young pillars, ay tinuturuan natin na magdesisyon ng tama. Para po hindi magkameron nung ganong consequence. Para po magkameron ng, yun na nga pong nagsimula ng tama, ay nagkakamali pa din po. Ay lalo na po yung nagsimula ng mali. Ano po? So, wag po nating isipin na disadvantage. Kasi nga, kagaya nga po, lalong mahihirapan tayong i-handle yung bagay, yung problema, pagka po nilaliman natin, sinamahan po natin ng kasal yung pagkakamali. Yeah, So, thank yun you, lamang po. Salamat po. Another thing po yun. So, salamat ko, Brother Bandel. So, alam natin na kapag pinakasal mo na yan, at ang ating prinsipyo, yan ay ang Diyos na lamang ang maghihiwalay niyan. Kasi yan ay nasa tali na ng mag-asawa. So, kaya dapat maging maingat So, wala na kasing di tayo naniniwala sa annulment. Di tayo naniniwala sa separation. So, alam natin na kapag pinagsama na natin, pakasal na natin ang babae lalaki, ay kamatayan na lamang ang maghihiwalay diyan. So, kaya maingat. So, yan po mga minamahal ang ating Kuya Mar, okay na? So, yan po, susupindin ang Pero okay na, Kuya. sa sinabi ni Brother Wendell, parang hindi ko type. Hindi ko. Kasi yun daw ngang papaliwanag ko lang. Kasi yung sabi niya, yung nga nagsimula ng tama, nagtapos ng mali. Hindi ka tama yon. Ito pa sa ninyo, meron nagsimula ng mali, pero natapos maganda. Tama? Nagsimula ng mali, natapos maganda. Dagdagan ko po yung paliwanag ko kanina para mas maunawaan po ni Tatay Marat nung iba po sa atin. Halimbawa nga po, nagsimula po sa mali, ipinakasal. Ngayon naunawaan nila na hindi nila mahal yung isa't isa. Ngayon sila lalaki at si babae nagkameron ng gustong iba. Ngayon hindi na sila pwede magpakasal kasi kasal sila. Naunawaan niyo po. Nawaan po natin Tatay Mar. Ngayon po, kung halimbawang hindi sila kasal and then they realize na hindi pala nila mahal nga ang isa't isa, malaya sila na magmahal ng kung sino talaga ang mahal nila. Kahit pa may nagawa ng mali. Yun po yung iniiwasan natin. Kasi kung halimbawang kasal, ang mangyayari, dinala pa natin itinama nga natin, pinakasal natin. Pero dinala ulit natin yung sitwasyon sa pangangalunya or sa pakikiapid. Kasi magkakameron sila ng ibang mahal outside that marriage. Yun po yung iniiwasan. Ano po, yung sila'y matali nang sila naman ay hindi talaga committed dun sa kasal. Kasi ang pagpapakasal po ay commitment. A Yun po lifetime yun. commitment. Ayan, a lifetime commitment ang Opo, lifetime commitment. Yan. Okay, sige po. Move on na tayo diyan. Okay. Kung buntis o nakabuntis at may planong magpakasal, sige po, heads up po tayo dito. Kung buntis o nakabuntis at may planong magpakasal sa labas man o sa loob ng iglesia, maghihintay ng 21 buwan bago sumailalim sa proseso ng pagpapanumbalik sa ministeryo. Kung buntis o nakabuntis, walang planong magpakasal sa labas man o sa loob ng iglesia, maghihintay ng 2 taon bago sumailalim sa proseso ng pagpapanumbalik sa ministeryo. So, we are speaking about resume sa ministry. Hindi resume sa membership dahil hindi naman nawawala. Sabi nga nung siya ay nagpahayag ng pagsisisi, ay hindi alisin ang karapatang pagiging membro. Ang nawawala po yung ministry, hindi po yung membership. Yan. Okay, kung hindi nagbunga ang pagkakasala at may planong magpakasal sa labas man o sa loob ng iglesia, o hindi nagbunga ang pagkakasala, maghihintay ng 21 buwan bago sumailalim sa proseso ng pagpapanumbalik sa ministeryo. Yan. So, yan po. 1 and
9 months? 1 and 9 months po? Okay. Kung hindi nagbunga ang pagkakasal at walang planong magpakasal, maghihintay ng 2 taon bago sumailalim sa proseso ng pagpapanumbalik sa ministeryo. Yan po. Kung nakipagtanan at may planong magpakasal, yan po. Kung nakipagtanan at may planong magpakasal, sa labas man o sa loob ng iglesia, maghihintay ng 21 buwan bago sumailalim sa proseso ng pagpanumbalik sa ministeryo. Kung nakipagtanan at walang planong magpakasal, sa labas man o sa loob ng iglesia, maghihintay ng 2 taon bago sumailalim sa proseso ng pagpapanumbalik sa ministeryo. Yan po. So, ipapata ang kompletong disiplina. Alam na po natin yan. Maaring lumampas sa tinakdang panahon ng pagpapailalim sa SRP kung ang kaanib ay nagkasal ay hindi magiging maayos sa pagsunod sa sinasaad sa SRP. Ititiwalag ang tahasang hindi pagpapasakop sa SRP. Doon sa mga buwan na kayo ay inaayos at hindi nagpapaayos, sa 3 uling pagpapaalala na hindi ka nag-aayos, ititiwalag ang tahasang hindi nagpapasakop. Hindi maaaring makapagbigyan ng special number hanggang sa matapos ang disiplina ng itakda kaugnay sa suspensyon sa ministeryo o kung walang ministeryo ay sa panahon na siya ay sumasailalim sa SRP. Okay, doon na lamang po muna tayo. Salamat po sa partisipasyon at sa paglilinaw. Yung mga tanong po natin, kayan po ay nakakapagpatibay. Amen? Nakakapagpaliwanag at nakakapagpalalim sa ating mga pagtatalakay. Sige po, tayo po yung manalangin na. Tuloy po natin sa next Sunday. Let us pray. Dakilang Ama, Panginoon, salamat po for this morning as we discuss this matter, Panginoon, this thing about discipline, how you really express your love, your preservation to us as your children, O God, na kami, O Diyos, ay iyong ginagawang patuloy na marapat, Panginoon, sa pagpapala na nais niyo pong maranasan naming mga anak po ninyo. Alam po namin, Lord, it's about our goodness, our longevity, Panginoon, ng buhay dito sa lupa, hanggat sa iyong paggamit po sa amin. Kaya tutulungan niyo po kami at higit, Panginoon, sa aming kalagayan sa pangwalang hanggan na kung saan, Lord, alam namin na ito ay meron po itong bagay na kapakinabangan, O Diyos namin, sa pagharap namin sa iyong hukuman, Panginoon. Salamat po na patuloy na rin ang church, patuloy po na rin ang mga pag-aaral upang kami nga po ay mapalalahanan at matuto, lumago, O Diyos, sa pagkakilala sa iyo. Salamat po. Ito po yung aming samod dalangin sa matamis sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. So good morning po sa ating lahat.